reconciliation na ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Ayaw ng Diyos ng paghihiwalay. Ayaw ng Diyos ng kaguluhan between men and men. Gusto niya ng peace. Gusto niyang mabuo ang tunay na relihiyon, hindi lamang relasyong Diyos at tao. Ang tunay na relihiyon ay relasyong tao sa kapwa-tao. Okay? Kaya kung naaalala nyo, yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, kung ikaw ay makikipag-ugnayan sa Diyos, ikaw ay maghahain sa Diyos. So ito ay relationship between man and God. Maghahain siya. Establish niya yung kanyang ugnayan sa Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, okay, ready ka na maghain sa Diyos, pero maalala mo na ikaw ay mayroong problema sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Ang sabi ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Kristo, iwan mo muna yung handog. Makipag-peace ka muna. Pagkatapos, bumalik ka at ihandog mo ang iyong handog. So, makikita natin, hindi nakikita ng iba yun. Ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo, oo, mahalaga ang relasyong tao at Diyos, pero mahalaga rin sa Diyos ang relasyong tao sa tao. Plastic ka. At yun ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Plastic ka. Kung nakikipag-ugnayan ka, sinasabi mo nakikipag-ugnayan ka sa Diyos, pero hindi mo kaya ipakipag-ugnay ang iyong sarili sa kapwa ng tao. Ganun rin, plastic ka, kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos, pero hindi mo na mahal yung kapwa tao. Diba? Sabi ng ating Panginoon Kristo, paano mo iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung ang iyong kapatid na iyong nakikita ay hindi kayang ibigin. Our relationship to each other is our relationship to God. Ang ebidensya na tayo ay tunay na nasa tamang relihiyon ay yung tayo nasa tamang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo tungkol sa kanyang mga alagad, the world will know, the whole world will know that you are truly my disciple if you love one another. If you have relationship with one another. Okay? Minsan yun ang hindi naiintindihan ng iba. Okay, may ibang mga relationship hindi nag-work out. Pero ibang mga relationship na dapat mong relationship sa kanya ay dapat mag-work out. Let's say sa isang mag-asawa, hindi nag-work out yung pagiging mag-asawa nila. Pero hindi sana makalimutan nila na hindi lamang sila mag-asawa. Sila ay magulang ng anak. So kung wala man ang pagiging mag-asawa, dapat nagkakaisa rin naman sila sa pagiging magulang ng kanilang anak. Nag-uusap din sila. Nagpaplano rin sila sapagkat meron silang anak na dapat nilang palakihin, hindi lang ng isang parent, kundi nilang dalawa. Kung hindi na nag-work out yung kanilang pagkasama, mag-work out naman sana ang pagiging parents nila. At yun ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng kaguluhan. Gusto ng Diyos